Hindi ba sumasagot ang tao mo pag nag-chat ka after office hours? O kaya naman, naka-VL siya, tapos medyo mabagal siya mag-reply pag may tinatanong ka. Naiinis ka kasi ang pumapasok sa utak mo, wala bang sense of urgency tong tao na to? So ito ang tanong, bakit ba natin ine-expect na available pa rin ang tao natin maski tapos na ang shift nila? Siyempre, pag-usapan natin yan. Throw your hands up if you with it, drop it. Alam mo, Paps, bilang leader, siguro normal lang para sa'yo na isipin na okay lang mag-message sa tao natin after ng shift. Quick question lang naman 1 minute lang, mabilis lang naman to. Pero hindi siguro natin napapansin na bawat notification na pumasok sa phone nila, para sa kanila, trabaho pa rin yun. Isipin mo to, pag ikaw naka-leave, kunyari, nag-outing ka, kasama mo pamilya mo, o nanonood ka ng movie, kasama mo yung jowa mo o yung asawa mo, gusto mo bang may nagchat-chat mayat maya tungkol sa trabaho? Sure ako, Paps, hindi mo rin gusto yon. Kasi, minsan, maski na isang message lang nababasag yung oras na dapat nakalaan sa pagpapahinga. Ang totoo, hindi porket online o may internet yung tao, available siya. Hindi porket online sa Messenger, pwede mo nang utusan o kaya tanungin. At hindi porket mabagal siyang sumagot habang naka-BL, wala na siyang pakialam o wala na siyang sense of urgency sa trabaho nyo. Baka kasi nagmamaneho, o kaya baka natutulog, o baka quality time niya yon kasama niya yung anak niya o yung misis niya. O baka sa wakas, binibigyan niya lang ng oras ang sarili niya. At alam mo, Paps, karapatan niya yun. Bilang leaders, syempre, importante ang urgency. Pero, mas importante ang boundaries. Kung ang isang bagay, kaya naman hintayin hanggang bukas, baka hindi siya talaga emergency. At kung totoong emergency naman, sure ako, maiintindihan ng tao mo kung bakit mo siya kailangan kontakin. Pero, wag naman natin gawing emergency ang lahat. Kasi pag lahat urgent, wala nang tunay na urgent. Realization, hindi lang natin minamanage ang performance ng tao natin. Minamanage din natin ang energy nila. At ang taong may oras para magpahinga, sure ako, Paps, mas malinaw ang pag-iisip. Mas patient, mas productive, mas committed. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil nirirespeto mo sila bilang tao. Kaya sa susunod na hindi agad sumagot ang teammate mo after office hours, bago ka mainis, itanong mo muna sa sarili mo, kailangan ba talaga ito ngayon o pwede naman bukas? Minsan, ang pinakamagandang leadership ay hindi yung laging may message, kundi yung alam kung kailan dapat manahimik. Kung gusto mong tumagal ang loyalty ng tao mo, respetuhin mo rin ang oras na hindi nila pinagbibili sa kumpanya. Ayun lang. Ano sa tingin mo? Share mo naman yung comments mo. At kung nagustuhan mo tong content na to, pa-subscribe naman, papi, for more practical workplace wisdom. Ayun lang for now. Thanks for watching. Till the next Budol. Peace! Oh, teka lang. Bukas, weekend na naman ha. Kung gusto mo magtrabaho ng Sabado at Linggo, wag mong idamay ang tao mo. Manahimik! Peace!